Magandang umaga po sa ating lahat at sa pinagpalang araw ng ating Panginoon at sa ating pagsisimula sa ating panambahan. Tayo po ay maghanda at na dumako muna tayo sa panalangin sa pagbubukas natin ng ating panambahan. Let's come to the Lord in prayer. Aming dakilang ng Diyos at mabaging Ama, tunay nga kayo'y mabuti at mapagbiyaya. Salamat nga po, Panginoon, sa inyo pong pinagkaloob sa amin na araw na ito, araw ng kapahingahan para sa aming kaluluwa. At tunay nga na ang araw na ito ay pakinabang para sa amin. Salamat, Panginoon, na binigyan niyo kami ng araw upang magtipon at makinig, magbulay-bulay na inyong pong salita at tunay nga gawin lahat para sa inyong pong kadakilaan. Dalangin namin na samahan niyo kami sa aming mga gagawin pa. At sa pag-aaral namin ngayon, ibigay niyo kami ng kaisipan at tunay nga na matutunan namin at higit pa namin makita ang kagandahan ng aming Panginoon. Salamat po muli sa lahat na ito sa ngalan ng Jesus. Amen. Sa ating po Sunday School ay pinag-aaralan po natin ay ang Ebanghelyo at narito na tayo sa pagkakakilanlan sa ating Panginoon Jesucristo. Kung maalala po natin ay pag-aralan na natin ng iba-ibang aspeto, yung kanyang likas, yung kanyang pagkakakilanlan at narito po tayo doon sa tinatawag na threefold office ng ating Panginoon. Natapos na po natin talakayin yung prophet. Prophet. Okay. A prophet, by some sort of review natin. Panginoon bilang propeta, mediator of the Word of God, guiding us to salvation. At natapos din natin nakaraang linggo yung Christ as priest, bilang sacerdote, yung pare, mediator of the righteousness of God, applying the effects and merits of His obedience sa kanyang mga tinubos. At tayo ngayon sa linggo na ito, bubuksan natin ang pag-aaral patungkol sa ating Panginoon, Jesucristo bilang hari, mediator of the rule of God. All is well for the believer because of our exalted King. Meron pong hari na namumuno sa atin at tayo ay subjects ng kanyang kaharian at sapagkat ang ating Diyos ay banal at mabuti, lahat ng bagay sa ating lahat ng aspeto sa ating buhay o sirkumstansya ay tunay nga para sa ating kabutihan, na yan ay pinagpasyahan ng ating hari at binibigay sa atin ng sa ganun ay lalo pa tayo maihanda sa totoo nating papuntahan. Hindi po dito sa mundo na ito yung ating citizenship, kundi po sa kalangitan kasama ang ating hari. At nabalikan rin natin, madalian yung na pinakita po natin na diagram nung nakaraan, na kung saan ang problema or yung sumpa ng kamatayan ay dahil doon sa pagkakasala ni Adan, yung guilt niya na ito binilang sa lahat ng kanyang salinlahi. At mula dito sa pagkakasala na ito, yung corruption ay lumalabas. Ito na yung personal na ginagawa nating mga kasalanan. Dahil yan ay nagugat yan dahil sa meron tayong guilt o guilty status. Ang guilty status ito ay legal. So sa harapan ng korte, ito yung pronouncement na guilty tayo at ang kahatulan na siyang naghihintay para sa atin. At nakita natin noong nakarang linggo kung paano ito nasusolusyonan na tatawag na priestly mediation of Christ, yung kanyang pagiging sacerdote. Na kung saan yung kanyang pag-ali ng kanyang sarili, yung righteousness na procure, ito ay sumasagot sa aspeto na legal. Ito yung nag-a-undo doon sa guilty status natin. Na kung saan para sa harapan ng korte, sino mang matuwid ay hindi hahatulan, not guilty. At mula dito sa righteousness na ito, susunod dyan yung kukontra naman doon sa corruption. At ang sagot dyan ay yung sanctification o yung pagpapabanal, yung holiness, na kung saan unti-unti tayong hinuhulma sa wangis ng ating Panginoon Jesucristo. Ito naman yung sasagot sa personal natin. Sa ganun, makita natin, maunawaan natin sa pamamagitan ng sanctification, yung pagpapabanal, unti-unti tayo nababago from grace to grace at hinahanda tayo para sa ating magpawalang hanggan. Na kung saan nga sabi, holiness without which no one will see the Lord. At dahil nga meron na tayong katwiran na ibinilang lamang sa atin sa pamamagitan ng pananampalataya sa ginawa ng ating Panginoon Jesucristo, tayo ngayon ay may kabanalan na hindi sa atin at ang kabanalan at katwiran na ito ay sumasagot sa aspeto ng legal na tayo ngayon naging katanggap-tanggap sa harapan ng Ama. So tingnan natin ngayon at buksan natin ang kingly office.
ang pagiging hari ng ating Panginoon. The work of Jesus Christ as King, the mediator of the rule of God. So simulan natin to sa Lumang Tipan, Old Testament expectation na may paparating na hari at may paparating na kaharian. Naunawaan po nila Adan na itong mundo na ito, yung bumagsak na mundo na ito, hindi ito yung sabi natin, yung coming kingdom. Kasi pag sinabing coming kingdom, wala na yung aspeto, wala na yung sabihin natin, dungis ng sumpa ng kasalanan. So para mababalik ulit sa yung estado na to na walang kasalanan, yung Eden. So dito meron silang expectation na paparating na hari at ng kaharian. So simulan natin sa pre-theocratic period, yung panahon na wala pang mga kaharian. Lalo na yung tinutukoy natin pag theocratic period ay yung kaharian ng Israel. So before that, sa creation and sa fall. So man was given dominion over the earth but failed in his kingly office. Alalahanin natin, ginawa ng Diyos si Adan, siya ay inutusan, di ba, to have dominion do sa ginawang earth. Ngunit nag-fail siya sa office na yon at alam natin yung mga susunod na nangyari. So dahil dito, it led to the proto-evangelium na tinatawag, yung unang pronouncement ng ebanghelyo sa Genesis chapter 3 verse 15 na nagbigay na pangako ang Diyos na may paparating na binhi sa yung seed of the woman that would bruise the serpent. So dito pa lamang ay meron ng parang sabi natin tatawag ng mga teologo na tension na kung saan merong rule and conquest. Bagamat nahulog na ng mundo na ito, merong paparating at unti-unti iko-conquer ng paparating na hari na ito yung bumagsak na sa nilikha. So bagamat merong banggit nga rin ng mga scriptures, the prince of this world, yung prince of the air, yung kalaban, yung diablo. So dahil may paparating na hari, magkakaroon doon ng paglalaban or conquest or yung sabi natin, tension. So ito yung nangyari doon sa creation and fall. As we move forward, yung progression ng kasaysayan sa patriarchal period. Patriarchal, ito sila Abraham, Isaac, at yung mga fathers natin, sa Joseph, kasama dyan. So dito, the tribe of Judah was singled out as the origin. Dito daw magmumula yung paparating na hari, the origin of a coming individual. At sabi nga rin doon, meron scepter. Pag sinabi scepter, yan ay symbol ng rule. Nandyan yung kapangyarihan. To whom nations will render obedience. Sabi nga sa Genesis 49:10, the scepter shall not depart from Judah, nor the ruler's staff from between his feet, until tribute comes to him, and to him shall be the obedience of the people. So may paparating. Binanggit dito kung saan magmumula ang hari na ito. Ito nga daw ay magmumula sa tribo ng Judah. So mula sa pagkahulog, nandun yung pangako na paparating na hari, and further, no, as we go do sa history ng tao, ngayon nariyan, nagbigay ng pangako ng Diyos na specifically sinabi niya na mula dito sa tribo ng Judah darating yung hari. Then as we move forward sa Israel, so narito na yung bansa ng Israel, na nandun sila, alam natin, nasa Ehipto. Sila yung naging slaves doon sa Egypt. Israel identified as Yahweh's kingdom. Sa Exodus 19, 4-6, ito yung nakalabas na sila mula sa Ehipto. So nandun na sila bago ibigay yung 10 utos, Exodus 20 yon. So dito sa Exodus 19 sinabi, you yourselves have seen what I did to the Egyptians, ang Diyos ang nagsasalita, and how I bore you on eagle's wings and brought you to myself. Now therefore you will, if you will indeed obey my voice and keep my covenant, you shall be my treasured possession among all the peoples, for all the earth is mine. And you shall be to me a kingdom of priests and a holy nation. These are the words that you shall speak to the people of Israel. So ito yung maliwanag mula mismo sa Diyos. Sila iniligtas mula sa pagiging alipin sa Ehipto, at sila ngayon bilang bansa ay kinilala bilang people of God. Bilang sila kingdom of priests and a holy nation. Sila set apart. Ibang-iba sila kumpara sa mga iba-ibang mga tao, nation sa paligid na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan.
Ang Israel ngayon ay narito, nandito yung pagpapakita na may magro-rule sa kanila na hari at sila nga yung magiging kaharian. So dito no makikita natin ang pagkakaiba ng kaharian sa ibang mga kaharian ay kung paano sila sabi natin mag-obey o yung pamumuhay nila ayon doon sa haring nangunguna sa kanila. Ito naman yung distinguish o yung sabi natin distinction between kingdoms. Halimbawa na lamang sa panahon natin ngayon, iba yung pamumuhay sabi natin ng mga tao na nasa Kingdom of Saudi Arabia, yung KSA. Kumpara doon sa sabi natin kahit sa Commonwealth ng Inglaterra, iba yung kanilang pamumuhay, iba yung governing body, yung policies, yung rules, saka yung sabi natin, no, yung pagkilos nila. So ito yung pagpapakita ngayon, going back dito sa ating lesson, ito rin yung magpapakita ng pagkakaiba ng Israel sa ibang mga bayan. So as we move forward, bago makapasok sa promised land ng Israel, nandun pa rin sila. No? Alam natin na 40 years sila nandun sa ilang. Sa Mosaic prophecy, nagbigay na naman siya na isa pang sabi natin hint. A promised scepter who will break down the enemies of God's people. Sa Numbers 24:17, sabi doon ni Moises, I see him, but not now. I behold him, but not near. A star shall come out of Jacob, and a scepter shall rise out of Israel. It shall crush the forehead of Moab and break down all the sons of Sheth. So dito muli, no, nandun yung scepter, nandun yung king, yung rule na paparating. Bagamat hindi pa malapit pero nakikita na. Ito yung muli, sinabi niya, shall come out of Jacob. At itong scepter na ito, itong rule na ito, would crush the enemies of God's people. Alam natin, kung ang Israel, ang kaharian ng Diyos, sila yung people of God, ang kanilang dudurugin o i-conquest, kumbaga, ay yung mga ibang nations, lahat na hindi sumasamba sa Diyos ng Israel. Then as we move forward, dito na tayo sa panahon na meron ng bansa na establish na sa panahon na ito ni Saul, ni David at ni Solomon, yung theocratic period. So makita natin, unang-una is the first Old Testament reference to the Messianic kingship. Bagamat nandun yung pangako na may paparating na hari, ngayon mas maliwanag na ang hari na ito, siya yung Mesiyas. Kung babalikan natin yung mga lesson natin dati, ang Mesiyas na ito ay propeta, ang Mesiyas na ito ay pari. Ngayon, makikita natin dito na maliwanag, ang Mesiyas na ito ay hari. So nandun yung threefold office dito sa Mesiyas na paparating. Sa 1 Samuel chapter 2 verse 10, sinabi dito, the adversaries of the Lord shall be broken to pieces. Ito yung sumasalamin, no? Sinabi ni Moises na i-break down niya lahat ng kalaban ng Diyos. So the adversaries of the Lord shall be broken to pieces. Against them, He will thunder in heaven. The Lord will judge the ends of the earth. He will give strength to His king and exalt the horn of His anointed. So kung susuriin natin, sinabi dito, the Lord will judge the ends of the earth. Maliwanag ito sa kaisipan ng mga Hudyo na ang Diyos ang siyang judge, siya ay nagbibigay ng hatol. Lahat ng tao ay magbibigay ng account sa Kanya. Pero yung pangalawang part, He will give strength to His king. So ang Diyos na nasa langit ay magbibigay ng kalakasan sa Kanyang hari. At itataas niya yung Kanyang hari. Ito ay Kanyang, sabi natin, in-anoint bilang hari. So in a way, parang nagbibigay sa atin ng mga clues ito na bagamat ang Diyos ay nasa langit, meron siyang itatayo, i-anoint na hari. At siya ay magpapatibay sa hari na ito na sa ganun ay maganap yung paghahatol sa ibang mga bayan. At hindi lamang ito yung mapapansin natin sa theocratic period, lalong mahigit pa dito sa tinatawag na Davidic Covenant. Sa 2 Samuel chapter 7 verses 12 and 16. Ito yung pangako na sabi natin, no, isa sa pinaka-importanting tipan. In fact, kung meron nga mga tipan sa lumang tipan, sa mga mata ng mga Hudyo, ito yung pinakamatimbang, yung Davidic Covenant na tinatawag. So, basahin ko lamang po, yung 2 Samuel chapter 7 verses 12 to 16. Sabi dito, ang Diyos, ang kausap ng Diyos si David. When your days are fulfilled and you lie down with your fathers,
I will raise up your offspring after you. You shall come, who shall come from your body, and I will establish his kingdom. He shall build a house for my name, and I will establish the throne of his kingdom forever. I will be to him a father, and he shall be to me a son. When he commits iniquity, I will discipline him with the rod of men, with the stripes of the sons of men. But my steadfast love will not depart from him, as I took it from Saul, whom I put away from before you. And your house and your kingdom shall be made sure forever before me. Your throne shall be established forever. So himayin natin ng konti. Sabi dito ng Diyos, pagtapos na yung mga araw ni David at siya wala na dito sa mundong ibabaw, magtatayo ang Diyos ng isang maghahari sa linya ni David. At ang kaharian nga ito pang walang hanggan. At sabi nga doon, kung siya sabi natin pupunta sa kaliwa, ay siya didisiplinahin, chastisement. At siya rin yung magdadala ng mga stripes, yung mga palo kung tutusin para sa kanyang mga tao. Pero, ganun pa man, hindi mawawala ang pagmamahal ng Diyos dito sa hari na ito. Sabi, but my steadfast love will not depart from him. Sinabi rin dito, as I took it from Saul. Nung si Saul ay nandun na sa disobedience niya, sa transgression niya, tinanggal na, winidheld na ng Diyos yung pagmamahal niya kay Saul. Kaya lalong bumagsak si Saul sa kasalanan. At pero dito sabi, hindi tatanggalin yung pagmamahal ng Ama dito sa kanyang itatayo na hari. And your house and your kingdom shall be made sure forever before me. So magpawalang hanggan sa harapan ng Diyos ay merong hari at merong kaharian. So ito yung pinapakita sa atin na sa panahon na ito, mayroon nang itatayo consistently. Ang scepter na ito ay na kay Jacob, na kay Judah, at ngayon, mas malinaw pa na nasa ilalim o nasa linya ni David. Ito yung kanyang pagtatalaga ng kaharian magpawalang hanggan. And third, dito sa theocratic period, na yung first expected, akala nila si Solomon, but proved to be someone else. Sa Psalm 72 verses 8 to 12, may he have dominion from sea to sea and from river to the ends of the earth. May desert tribes bow down before him, and his enemies lick the dust. May the kings of Tarshish and the coastlands render him tribute. May the kings of Sheba and Sheba bring gifts. May all kings fall down before him, and nations serve him. For he delivers the needy when he calls, the poor and him who has no helper. Akala nila na ito si Solomon. Sapagkat nakita natin, yung panahon ni Solomon, nandun yung kapayapaan, nandun yung kayamanan, nandun rin yung katalinuhan, pati nga yung Queen of Sheba ay namangha at pinuntahan pa si Solomon. But too good to be true, sapagkat sa karamihan o bulk ng days ni Solomon, nalayo yung kanyang puso, napunta sa iba't iba at nalayo sa Diyos. Pero dito sabi dito sa awit na ito, bagamat nandoon na lahat ng mga tao, lahat ng mga nation ay lalapit sa kanya, pero ang hari na ito, sabi sa verse 12 na Psalm 72, for he delivers the needy when he calls, the poor and him who has no helper. So itong hari na ito, bagamat siya ay hari, nasa mataas na posisyon, nasa kanya yung scepter ng pamumuno, meron siyang mababang puso, tumutulong sa mga helpless, nagpapakita siya ng compassion at siya nga yung malalapitan at mapupuntahan ng kung sino man na umaasa dito sa hari na ito. Kapagkat kung meron silang inaasahan, ay hindi sila pupunta sa hari, kundi ang lahat na pumupunta. He delivers the needy when he calls, the poor and him who has no helper. So lalo pa ngayon, nasi-shape yung pagkakaunawa sa paparating na hari, sa paparating na Mesiyas na ito, na bagamat nandun yung kanyang rule, yung kanyang puso ay tender-hearted, full of compassion, puno ng kahabagan at awa. Going further sa history, nahati na, yung panahon na nahati na yung Israel into yung northern and southern kingdom, Israel at Judah. So after na ito ni Solomon, nung nahati na ito, at eventually na-conquer yung northern kingdom una, then yung southern kingdom last, at napunta sila sa exile. But nonetheless, kahit wala na yung kaharian na yan,
ay nandun pa rin. Patuloy na nagbibigay ng prophecy, ng hints, ng pangako ang ating Diyos sa pamamagitan ng mga propeta. So tingnan natin dito, the coming king and kingdom became a stronger emphasis of eschatological hope. Ibig sabihin lamang na pag dumating yung hari at yung kanyang kaharian, eschatological hope yan, ibig sabihin, babagsak na lahat ng kalaban ng Diyos at magiging magpawalang hanggan ang Israel. Ito yung nasa isipan ng mga Hudyo sa Lumang Tipan. Sa Isaiah chapter 9 verse 7, nandun yung pagbibigay ng pangako. Lalo na marinig siguro natin to kung pagdating ng next month. Maraming mga magtuturo dito sa Isaiah chapter 9. Dito sa verse 7, sabi, of the increase of His government and of peace, there will be no end. On the throne of David and over His kingdom, to establish it and uphold it with justice and with righteousness from this time forth and forevermore. The zeal of the Lord of hosts will do this. Ito ay gagampanan ng Panginoon at ang kaharian na nga yan ay magpawalang hanggan. At dahil sa kaharian na yan ay walang magpawalang hanggan, nandun yung kapayapaan evermore. Kapayapaan. Ang ibig sabihin muli ng kapayapaan ay yung wala ng pakikidigma sa harapan ng Diyos. Wala ng conflict at wala ng kasalanan. Yan yung ibig sabihin niya. Sapagkat alalahanin natin, ang kasalanan, any sin. Dahil nga ang Diyos ay banal, siya ay may puot sa kasalanan. Pag sinabi magpawala hanggang kapayapaan, wala na yung puot ng Diyos magpakailanman. At hindi lamang dito, habang naka-exile, yung mga Hudyo, dahil nga sa kanilang kasalanan, nagbigay rin sa pamamagitan ni Propeta Micah. Sa Micah chapter 5 verse 2, but you, O Bethlehem Ephrata, who are too little to be among the clans of Judah, from you shall come forth for me one who is to be ruler on Israel, whose coming forth is from old, from ancient of days. So dito yung lalong in-establish, no, yung paparating na hari ay mula pa sa magpawalang hanggan, from ancient of days. So ito ay Diyos. Diyos lamang yung from ancient of days. At ang paparating na hari na ito ay Diyos. Therefore, ang Mesiyas muli ay Diyos. At siya'y lalapit, darating mula sa Judah. At ang kaharian na ito ay muli binabalik with David in the kingdom of David. Dahil nga sinabi, nagbigay ng tipan ng Diyos ang pangako niya kay David. Merong hari na ayon sa iyong linya, sa iyong lipi, ay mag-establish ng throne ng kingdom magpawalang hanggan. So sa free time may basahin na lamang po yung Amos 9:9-11 at yung Ezekiel 37:23 to 25. Ang Ezekiel 37 ito sumasalamin doon sa sinasabing bagong tipan, yung the new covenant na paparating. So moving forward, ito yung nangyari habang sila nasa exile. Then nawala na mismo, no? Although nakabalik sila, na-establish nila muli yung temple worship nung from exile panahon ni Ezra Nehemiah. Nabalik nila yon, pero eventually sila ay nasakop ng Greek muna, then yung Greco-Roman, yung magkasamang Greek saka Rome. At ito yung panahon na ng bagong tipan. Sa panahon ng bagong tipan, they are under the Greco-Roman rule. At wala silang nation, although may nation sila, pero wala silang kapangyarihan. So dumating ating Panginoon, at siya ay nag-ministry, no, sa earthly ministry ng ating Panginoon. Eventually, siya ay mock trial yung nangyari. Siya rin ay kinrucify, namatay sa krus. At pagdating dito ngayon sa resurrection, ito yung titignan natin. The resurrection of Jesus Christ and His exaltation as King. May mahalagang distinction lang pag pinag-usapan natin yung King, yung hari at kaharian. May important distinction dito, dalawang bagay ito. Una yung tatawag na cosmic rule. Ito yung kanyang inherent sovereignty of the Son of God as His divine attribute from eternity. Siya yung nagahari ng kanyang sannilikha. Ito lang naman yung sinasabi ng cosmic rule. Bagamat siya yung lumikha, siya yung maker ng kanyang creation, siya yung king ng creation. Ngunit ang ikalawa na distinction dito, yung tatawag na mediatorial rule, yung kanyang pagiging hari bilang tagapamagitan. The Son's mediation of God's rule for salvation. Ang pinag-usapan natin sa threefold office ng ating Diyos at yung mga gawa ni Hesus Kristo ay ito yung mga bagay na nakakapaglapit sa atin sa Diyos bilang katanggap-tanggap at yung pinapakilala niya ang Diyos sa nakapagliligtas na paraan. Therefore, it is salvation, redemption.
Ito yung tinutukoy na mediatorial rule. Siya yung tagapamagitan ng paghahari ng Diyos. So, ibahin natin ito sa kanyang paghahari bilang maker ng creation at yung mediatorial rule bilang namamagitan bilang hari ng mga niligtas. At ang kaharian ngayon na ito ay yung mga nandyan yung constituents niya, yung mga tinubos. So, magkaroon ng distinction. Further, magkakaroon tayo study dyan. So, ito yung sa resurrection lamang. So, pagkabuhay muli, nandyan na siya, yung pinronounce at nakita ng lahat bilang hari. At ito nga inattribute sa kanya rin ng mga apostol at ng mga disciples. So, meron na separate lesson for that. Then we jump sa third part natin, the Lordship of Jesus Christ, His kingly functions. Key scripture dyan, yung Acts chapter 2 verse 36, Philippians chapter 2 verses 8 to 11. Jesus Christ obtained His Lordship status as the result of the cross and the resurrection. Dahil sa kanyang pagkabuhay muli, naroon ngayon, dahil sa siya'y nag-resurrect from the dead, ito yung bagong creation na. Biglang pumasok sa kasaysayan ng sanlilikha na ini-expect ito sa end times pa dapat. Therefore, nakita ngayon ng mga tao na si Jesus nga yung Mesiyas, si Jesus nga yung pari, propeta at saserdote. At dahil sa kanyang pagkabuhay muli, nagkaroon na ngayon yung kaharian ng Diyos ay pumasok na. It is God who made Him so. Ang Diyos ang nagbigay sa kanya. Ginawa siyang hari. Kung babalikan natin kanina, sa propesya sa Lumang Tipan, yung anointed ng Lord will strengthen my king. At siya nga'y magbibigay. Dahil inanoint siya, siya rin yung magbibigay ng kaharian dito sa ating Panginoon. And this is to be distinguished of His essential sovereignty, yung kanyang cosmic rule. Magkaiba yung cosmic rule at yung mediatorial rule. At lahat ng mga mananampalataya, nandito tayo nag-operate. Although yes, Christ is King of creation, pero we are looking in sa kaharian na pinangunahan at pinamumunahan ng ating Panginoon. At yun nga yung magpawalang hanggan. So meron tayong issue na kailangan sagutin. Kung pumasok na pala kaharian sa kasaysayan ng sanlilikha o ng sangkatauhan, how does Jesus Christ exercise His Lordship today? Paano nga ba naging hari na ang Panginoon natin ngayon? Paano natin nasasabi ito? Paano ina-exercise ito ng ating Panginoon? Ang tanging sagot dyan, ito ay sa panahon natin ngayon, no? Habang wala pa yung huling araw, ito ay spiritual. It is the work of the Holy Spirit. Pag sinabi spiritual, it is the work of the Holy Spirit. It is the work of the Holy Spirit in applying the redemptive work of Christ, bringing sinners under His Lordship. Kung tayo ay tinubos ng Diyos, inalis tayo mula sa kadiliman, dinala tayo sa liwanag, mula sa mga gawin ng kasalanan, tayo ngayon ay nasa gawin ng biyaya, dinala tayo ngayon sa parang ibang-iba. Hindi na tayo gaya nung dati, na siguro masaya pa tayo lumalangoy sa kasalanan. Pero ngayon, iniba na tayo para tayo nabubuhay sa ibang lugar. At merong ibang naghahari sa atin, hindi yung laman. So dito sa Lordship ng ating Panginoon Kristo, ina-apply niya ngayon yung ginampanan niya na bilang pagtutubos na tayo ngay inaring ganap, ginastify, tayo pinapabanal, sinasanctify, tayo ay adopted sa pamilya ng Diyos at lahat ng objective salvation blessings ay binigay niya sa atin. So making them believing subjects of kingdom rule of Christ. Tayo ngayon ay subjects na ng ating hari. Meron na tayong hari ang ating Panginoon Kristo. Tayo'y sumusunod sa kanyang mga tuntunin. Tayo namumuhay para bigyan ng kadakilaan o luwalhatiin ang ating Panginoon. At tayo nag-ooperate ayon sa kanyang salita. Hindi gaya dati na sa tingin natin tayo yung hari, tayo namumuhay para sa ating sarili at tayo kumikilos ayon sa nasa ng laman. So dito makikita natin paano na ito yung spiritual na pag-apply. Sa mga ebanghelyo, nandun yung tema ng kingdom parables sa Matthew 13, Luke 17 at Mark chapter 4. Sa common dito sa mga kingdom parables ay sasabi na mystery. Pag sinabing mystery, ito yung layunin ng Diyos para sa kaligtasan. It is God's purposes which is known only by revelation. Ito yung
pinapahayag lamang ng Diyos at ito'y tinatanggap natin sa pamamagitan ng pananampalataya. Therefore, the Word of God is received by faith at pati rin yung katwiran ng Jesucristo, lahat yan is received by faith. Ito'y pinapahayag through the mystery of the gospel. And the kingdom is already operative. Meron na, kumikilos na. But unknown and unperceived by the unbelieving world. Diba sabi nga, ang ebanghelyo ay folly lamang sa kanila. Ito'y sabi natin, rubbish, walang kwenta. Ito'y basura sa kaisipan ng mga taong walang Diyos at wala sa Diyos. Kaya nga lalo pa yung kaharian ng Diyos, ito'y very alien sa kanila. Unless God opened their eyes and opened their hearts, doon lamang nila makikita ang kaharian ng Diyos. Then its presence is obscured by the mixture of wheat and tares. Tandaan natin, no, bagamat sa mga kongregasyon at sa mga lokal na iglesia, at sa pamumuhay natin, sa ating sambayanan, sa ating trabaho, sa ating eskwela, para ating magkasama, wheat and tares. Kung ikaw ay mananampalataya, nilagay ka sa trabaho na yan, ikaw ay mananampalataya, at tandaan mo, meron ka pa rin kasama dyan ng mga unbelievers. Ganun din naman sa eskwelahan, at sa iba, no, sa ating mga tahanan, at sa iglesia. So, ito yung anong parating magkasama yan. This is in contrast with the common Jewish expectation that the arrival of the kingdom will be cataclysmic. Kasi sa kanilang kaisipan, pag dumating na yung hari, yung Mesiyas, magkakaroon na doon yung mga cataclysm, yung mga delubyo, sapagkat yun ay huling araw at mawawala na lahat ng kalaban ng Diyos at ma-establish yung kingdom. Pero hindi pa naman ganun yung nangyayari. Pero ito'y hamon din sa mga nagsasabi na tayo ay nasa kaharian na ni Kristo, bagamat wala pa yung mga delubyo, no, yung final na cataclysm na mangyayari, tayo ngayon ay mamuhay. Hindi para magdagdag ng delubyo, kundi tayo mamuhay bilang asin at liwanag sapagkat tayo ngayon nasa kaharian na. Bagamat tayo nandito pa sa mundong ibabaw, dumaranas na tayo. Kung ano yung dinaranas sa mga unbeliever, dinaranas na naman natin yun. Pero ganun pa man, ang pinagkaiba ay meron tayong hari, tayo namumuhay ayon sa kaharian, tayo nagpapakita na meron nga tayong pananampalataya sa ating hari. So ito yung mixture, always a mixture hanggang sa huling araw na iyon. At hamon rin sa atin na huwag tayong parang sumama o di kaya baka mamaya nahatak na tayo. Baka mamaya nailabas tayo sa kaharian ng Diyos. At ikalawa, the Lord Jesus, His kingdom, and the Holy Spirit. Marami rin sa Ebanghelyo at sa Bagong Tipan na pinapakita kung paano binago yung spiritual na paghahari ng Diyos, binago ang mga makasalanan. Halimbawa na lamang dito sa John chapter 3, kausap natin Panginoon, si Nicodemus, na sinabi niya doon na parang gaya ng hangin, di ba? Yung regeneration, yung pagkilos ng banal na spirito, pagdala sa kaharian ng Diyos. Ito ay hindi nakikita literally at physically, ngunit ito ay spiritual. At sa Upper Room Discourse, yung John chapter 14, 15, and 16, nandun yung pangako ng ating Panginoon, na pag alis niya, ipapadala niya yung taga-aliw, yung comforter, yung banal na spirito. Kung saan siya yung magpapakita, siya yung magpapaalala sa atin, at yung function nga ng Holy Spirit ay ipapaliwanag niya, magniningning yung salita ng Diyos, i-convict tayo sa ating mga kasalanan, at ipopoint tayo pabalik sa ating Panginoon Jesucristo. So ito yung gawa ng banal na spirito. At sa Romans chapter 8, nandun din yung napakayaman na binigay ni Apostol Pablo na pamumuhay ayon sa spirito, na kung sino man ang pinananahan ng banal na spirito ng Diyos, sila nga ay nasa bagong kaharian na. Wala na sila dito sa bumagsak na kaharian na ito. At lahat ng pangako ng Diyos ay nasa kanila. Therefore, sila ay nabubuhay ayon sa kaharian na iyan. 2 Corinthians chapter 3, naroon din naman yung ministeryo ng Bagong Tipan na kung saan mapapatunayan ito at sabihin natin realize, ibig sabihin narito na sa pamamagitan ng gawin ng banal na spirito. Hindi gawin ng laman, hindi gawin ng kasalanan, kundi makikita na may mga tao, may mga Kristiyano na sila'y kumikilos, namumuhay ayon sa patutuo ng banal na spirito. At Ephesians chapter 1, lahat ng pagpapala na kay Kristo, ito rin ay natatamasa ng lahat ng mananampalataya ngayon. So bagamat, no, sabihin natin mga tokens yan,
Dahil wala pa naman tayo sa glory. Pagkamat tokens yan ay sabihin natin sapat. Yan ay pinapasalamatan. At yan ay may katiyakan na dadalhin tayo sa kaluwalhatian. Sabi nga, di ba? He who began a good work in you ay tatapusin yan hanggang magpawalang hanggan. Napakagandang pangako. Napakagandang pangako mga kapatid. At hindi lamang ito spiritual, no? Bagamat spiritual na ina-apply sa atin, yung nagampanan ng ating Panginoon, yung kanyang katwiran ay binibilang sa atin at lahat ng pagpapala ng kaligtasan ay nasa atin na, meron rin tinatawag na cosmic application ng the Lordship of Christ over creation. Tandaan natin, bumagsak din yung sanlilikha. Nandiyan yung epekto ng sumpa ng kasalanan sa sanlilikha. Yan rin ay kasama sa pagtutubos. Pagkakaroon ngayon ng bagong langit at bagong lupa. Isang key text dito yung Colossians chapter 1 verses 15 to 17. He is the image of the invisible God, the firstborn of all creation. For by Him all things were created, in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or rulers or authorities, all things were created through Him and for Him. And He is before all things, and in Him all things hold together. Pansinin natin yung apat na preposition. Ito yung sabihin natin pa, hindi ko maalala sa Tagalog. Pero yung prepositional phrases, ito yung nagbibigay na sabihin natin direction kung saan nagmumula at saan patungo. Dito sa verses 15 to 17, una sabi, by Him, so pinapakita dito na mula sa Kanya. Siya yung origin at siya rin yung source na sanlilikha. Maalala natin John chapter 1, di ba, nag-move back pa si John. Hindi lamang sa Genesis chapter 1, kundi from eternity past. So, pinapakita dito ang source na sanlilikha ay mula sa ating Panginoong Hesukristo. By Him, He is the origin and the source of creation. Yung ikalawang preposition, through Him, sa pamamagitan niya. He is the power behind creation. Siya, sa Kanya yung nag-originate. Sa Kanya rin yung, siya rin yung lakas, yung power na nag-create ng creation ngayon. At yung ikatlong preposition, for Him. Pag sinabi for Him, yung layunin, the purpose and goal of creation. Mula sa Kanya creation, siya yung gumawa ng creation para iyon sa Kanya. And yung last na preposition, in Him, all things consist. Literally standing together. Nagsusustain. Walang bumabagsak sa Kanyang kaharian dahil nasa Kanya yung pagsusustain nun. So makita natin, although itong sanlilikha ay kasama ng bumagsak sa pagpasok ng kasalanan, ang pagtutubos ay hindi lamang sa tao, pati rin yung sanlilikha. Kaya nga, gagawa ng new heavens and new earth na wala na yung sumpa ng kasalanan. Again, sabi nga rin sa Romans chapter 8, the creation is groaning. So lalo ito yung mag-insight sa atin na papuri at pasasalamat dahil hindi lamang tayo yung tinubos, kundi pati rin yung sanlilikha. So makita natin lalo na mas mabigat yung ginawa ni Adan. Hindi lamang para sa kanya o hindi lamang para sa kanya salinlahi, kundi pati yung sanlilikha ay binagsak ni Adan. But our Lord Jesus Christ redeems us, but not only us, the creation as well. Sa ganon, sa magpawalang hanggan, lahat na ito ay para sa kapurihan ng ating Panginoon Kristo. Kaya ang punto lamang mga kapatid, the mediatorial lordship of Christ over creation is in addition sa kanyang pagiging soberano over creation. Bagamat nariyan yung malaking circle yung creation, narito ngayon yung paghahari ng ating Panginoon sa lahat ng mga mananampalataya at lahat nga ng mga iglesia ay ang ulo at ang paghahari ay nasa ating Panginoon. It is through that mediation. At hindi lamang yan, nireconcile tayo, niredeem tayo kasama ng fallen creation. Ayan ay may katiyakan sa ating Panginoon. Sabi nga ni Kim Riddlebarger, it is this kingly rule of Christ that gives us comfort in the midst of the tumult of the age. Tumult, literal, no? Yung mga bagyo, lindol, at anuman, gera. At pati rin, yung sabi natin, epekto ng kasalanan, sakitan sa bawat isa, paggawa ng kasalanan, epekto ng kasalanan, kamatayan. At dahil nga meron na tayong hari na namumuno na ngayon pa lamang, yan ang nagbibigay sa atin ng comfort at eventually darating yung panahon ang magpawalang hanggan ay wala na.
yung mga tumult of the age, at ang naroon na lamang ay ang katwiran. At meron din corporate application, hindi lamang sa sanlilikha, kundi pag sinabi corporate application, the Lordship of Christ on behalf of the church. Bilang corporate tayo tinipon. Liwanagin natin, the church is not the kingdom. Ang iglesia, hindi ito yung kaharian ng Diyos. Kundi yung iglesia, yan ay community lamang. Sabihin natin, merong kaharian, may mga malilit na community sa loob ng kaharian na yan. Yun lamang, yun din yung iglesia. Hindi siya kaharian, siya ay maliit na community lamang inside the kingdom of God. And the mediatorial rule of Christ is exercised with his focus on the church. Sa pangunguna niya, siya nga yung ulo ng iglesia. At ang spiritual elements ng kaharian na yan, unang-una ay salvation. Both present and future blessedness. Lahat ng naligtas, nakakatamasan na ng pagpapala ng kaligtasan ngayon pa lamang. Pero sabi ko kanina, yan ay tokens. Meron pang natitira na mas maganda, yung glory. Yan ay nasa future pa. And to be in the kingdom is to participate in the redemptive blessings under the rule of God. Kung ikaw ay sasabi mo nasa kaharian ka, therefore, ikaw ay magpasakop sa hari. Hindi yung you go your own way. Hindi yung namumuhay ka bilang hindi nagpapasakop sa hari natin. At dito rin sa kingdom of God, lalo na sa corporate application niya sa church, ay nariyan yung righteous life, yung matwid na pamumuhay. Kingdom subjects are distinguished by their kingdom ethic. Ang ating pamumuhay ay ayon sa katwiran, hindi sa pandaraya, panluloko, hindi sa kasalanan, hindi sa pita ng laman, hindi gaya ng mundo, kundi tayo namumuhay ayon sa biyaya ng Diyos at sa kanyang katwiran. Lalahanin natin Sermon on the Mount. Yan ay pagko-contrast, pag-differentiate ng kingdom subjects ng Diyos at ng wala sa Diyos. And to be in the kingdom muli is to participate. Tayo mamuhay ayon sa katwiran ng Diyos. At ang ikatlo dito makita natin is the proclamation, yung kapahayagan. Jesus' preaching was itself a confrontation of the kingdom with these hearers. Tayo kinukompronta mismo ayon sa naririnig natin na papahayag sa atin. And the presence and the power of the kingdom is displayed in the proclamation of the gospel. Sa pagpangangaral at paghati natin ng ebanghelyo, naroon lumalapit ang kaharian ng Diyos sa mga taga-pakinig. Sila ngayon ay nakokompronta ng kanilang kasalanan. Sila ngayon ay nakokompronta ng hari. At sila ngayon ay nakikita nila ang kaharian na papalapit. At sino man na matagpuan sa huling araw na mawala sa pintuan ng kaharian na hindi nakapasok, sila ay mahahatulan ng magpawalang hanggan. Ang lesson na makita natin, mga kapatid, the kingdom of God, which has been present in Christ, is active through the work of the Holy Spirit in the realm of saving grace, producing a righteous community of God's people and being accomplished through the proclamation of the Word of God. Kung susumahin natin ang pagiging hari natin, Panginoon, ito yan. Yan yun. Ang kanyang kaharian ay narito na at hanggang sa magpawalang hanggan. So paano natin ngayon, matapos natin pag-aralan, yung threefold office ng ating Panginoon, Prophet, Priest, and King, tatanungin natin paano naman natin i-apply yan sa ating ngayon. So una-una ay maging malinaw sa atin, dahil kay Adam himself was a prophet, priest, and king. Kung babalikan natin yung pinag-aralan natin doon sa top hall, si Adam mismo, siya ay prophet, priest, and king. As a prophet, God spoke directly to Adam, but he failed to produce the fear of God. In fact, siya ngay nag-transgress, siya sumuway. Hindi naman siya na-deceive at that time. Yung ginawa niya kasalanan, siya sumuway open-handedly, willing siya sumuway. Hindi niya nakip yung salita ng Diyos at yung kanyang banal na takot sa Diyos. And as a priest, he was to serve the Lord, to guard and protect the temple, yung creation. Yan yung dwelling place ng Diyos. Yan dapat ay pinoprotektahan. Eden was it was God's dwelling place where God, sabi nga sa Genesis 3:8, walking in the garden. His failure brought unrighteousness. Dahil sa kasalanan ni Adan, pumasok yung guilt, yung pagkakasala, yan ay unrighteousness before God. And as a king, he was given dominion over all creation to put in the garden
of Eden to nurture it and to protect it. Kailangan meron siyang gagampanan. Yan ay ginagawa ng hari. Pinoprotektahan niya yung kanyang kaharian at pinapalusog niya yung kanyang mga constituents, yung kanyang nasa kanyang kingdom rule. Pero Adam failed to govern, tend for, and disperse the rule of God. Sinuko niya yung paghahari kay Satanas. Ito yung nakita natin kay Adan. But in Christ, the mediator of the Word of God, the righteousness of God, and the rule of God, in Christ there is proper reverence and fear of God. Lahat na kay Kristo, meron tayong banal na takot sa Diyos, meron tayong pagsunod sa Kanyang salita, tayo namumuhay ayon sa Kanyang biyaya. And in Christ there is imputed righteousness. Yung Kanyang katwiran ay ibinilang sa atin. And every salvation blessing is in the believer. Inaando niya yung unrighteousness na dinala ni Adan. And in Christ, there is the assurance that every believer is under the rule and care of God by the Holy Spirit. Lahat ng mananampalataya, bagamat sinuko ni Adan yung paghahari, lahat ng mananampalataya may katiyakan na lahat ng mabuti ay binibigay sa atin, ginagawa sa atin, dahil meron tayong mabuti, mapagbiyaya at mahabagit na hari sa atin ngayon. Sabi nga dito, a parting lesson na many issues of the Christian life depend on the practical bearing of Christ's present kingship now. Kung maliwanag lamang sa atin na meron naghahari sa atin at hindi tayo yung hari na yon, madaling magpasakop unless meron tayong inaabot na para lamang sa ating hari. Kaya isipin natin parati mga kapatid, kung hinahamon tayo, sumusubok na ating pamumuhay, sumusubok na ating pananampalataya, mag-zoom out muna tayo. Meron nun akong hari na nangangalaga sa akin. Ako'y kanyang tupa, siya ang aking pastol, at lahat na mabuti at mabuti para sa akin ay ginagawa niya sa buhay na ito sapagkat ako'y dadalhin niya sa kanyang harapan magpawalang hanggan. So makita natin mga kapatid, mga kaibigan, meron tayong hari at yan yung pinakatiyak na nagbibigay sa atin ng assurance. Mabigat ang mundo na ito, ngunit ang sabi ng ating hari, come to me for my yoke is easy. And yung mga burden ay ikas natin sa Kanya. Ano pa ba yung pinakamabigat na burden na dinala na ng ating Panginoon? Ang ating kahatulan. Wala na tayong kahatulan sapagkat may nagbayad na ng ating mga kasalanan. And nasa parting verse din, 1 Corinthians 15:45, thus it is written, the first man, Adam, became a living being. The last Adam became a life-giving spirit. At ang kalidad na buhay na yan, buhay magpawalang hanggan. Mamaya rin sa ating scripture reading, mababasa natin eternal life. Yun ay higit pa. Walang makakatumbas sa kalidad na buhay magpawalang hanggan. Na kung saan ang binigay ni Adan, kamatayan, termination of life. Ang binigay ng ikalawang Adan, ang ikalawa at huling Adan, ang ating Hari si Jesucristo, buhay na magpawalang hanggan. So, any questions po sa kanyang paghahari ngayon at sa magpawalang hanggan? May mga katanungan po ba? Naintindihan ng kanyang paghahari. Very comforting. Kaya, in a way, nag-dwell tayo 3 lessons sa priestly office niya kasi yun yung sumasagot sa ginawa ni Adan. At ngayon, 1 lesson lang sa kingly office sapagkat makita natin yung, sabi natin, mas full yung comfort at assurance na binibigay niya sa mananampalataya. Sa priestly office, nasagot yung problema natin ng kasalanan at kahatulan. Pero ngayon, meron na nangunguna sa atin, may nagro-rule sa atin na ano man yung mangyayari sa atin sa buhay nito, yan ay para sa ating kabutihan at dadalhin tayo sa magpawalang hanggan. Okay, sige po. Kung wala pong tayo, ma'am, pwede naman lumapit mamaya. At tayo po manalangin. Aming Panginoon, salamat sa inyo pong ginawang pagtutubos. Kami ngayon magkaroon ng kasigasigan at lalo pa na mahikayat sa aming pamumuhay ayon sa inyong pong katwiran. At salamat din na hindi lamang rin kami inyong pong tinubos, pati ang sanilikha. At tunay nga, meron kami nilulook forward na magpawalang hanggan. Wala ng bahay na kasalanan, wala na sumpa ng kahatulan sapagkat kami nga inyong pong tinubos ayon sa inyong pong katwiran. Kaya kami lubos na magkaroon ng kagalakan, magkaroon ng kasiyahan, at magkaroon rin ng katiyakan sa buhay nito. Dahil meron po kaming hari na nangunguna sa amin at kami ngayon nasa kaharian na kailan pa man ay mag-establish forever and ever at kailan pa man ay hindi kami mahahatak
palayo sa inyo pong kamay. Kaya nawa Panginoon, ay puno niyo ng papuri at pasasalamat ang aming mga buhay ngayon at magsawalang hanggan. Amen. At tayo po magkaroon ng sandaling break. Start po tayo siguro